Sunod-sunod pa rin ang mga aftershock ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ininspeksyon na ng gobyerno ang mga napinsalang estruktura. Prioridad namang maibalik ang kuryente sa mga ospital. May report si Ian Cruz. Hindi nagdalawang isip ang mga magulang na pasukin ang Calbay National High School sa Jose Abad Santos, Davao Occidental para iligtas ang kanilang mga anak sa gitna ng lindol kahapon. Sinuong nila ang peligro at kapal ng alikabok. Sa barangay Butulan, sugatan ng 2 tao na nadaganan ng gumuhong bahay. Sa barangay Magulibas, bakas ang matinding pinsala sa barangay hall, sa covered court, pati sa katabing health center at multipurpose hall. Ang bahay ng pamilya Bacolod nawala ng pader. Kasi yung ibang karon nga na pa yung mga aftershock. Kuan sir, kanang trauma gyud sir. Tanan gyud mi pati mga anak nako mo linog lagamay kanang kuratan dayon mo aksyon din sila hilak. Kulbaan gyud sila sir. Mangiyak-ngiyak naman si Teacher Sandy Joy dahil muntik na siyang matabunan ng gumuhong bahagi ng bundok sa bayan ng Don Marcelino. Habang papasok sa paaralan, sumemplang ang kanyang motorsiklo kaya napagitna sa 2 pagguho. Nagtamo siya ng pasa at sugat. Thank you! Sa lakas ng pagyanig, umindayog ang gusaling ito sa Davao City at humampas ang tubig mula sa swimming pool. Tumba rin ang isang covered court sa Bangsamoro Region, habang sa Pagadian, nawasak at natangay ang ilang bahay nang umalsa ang tubig dagat. Nag-iinspeksyon na ang pamahalaan sa ilang nasirang istruktura sa Mindanao. There are 19 roads that are not passable, 9 bridges also, and 1 seaport and 1 airport. Likewise, there are 1,889 total damaged houses. Kinumusta naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pansamantalang matutuluyan ng mga nilindol. How about our evacuation centers? Yung mga designated evacuation center, nagagamit ba lahat o may nasira din? So far, sir, there's no report of any evacuation centers that were damaged, except that other evacuation centers are not being used due to the frequent aftershocks. Inatasan ng Pangulo ang Energy Department na gawing prioridad ng pagbabalik ng kuryente sa mga ospital. Namamahagi ng relief goods ang DSWD. Nakikipag-ugnayan naman ang DepEd sa mga LGU para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ian Cruz, GMA News.